Hindi ba't dumating ka? Tinuka mo yung gagamba. At tinuka mo yung sapot, iniligtas mo ako. Kaya naman kita iniligtas kasi niligtas mo din ako. Ibig sabihin, utang na loob. Kung hindi pala siya niligtas ng Maya, hindi din niya ililigtas yung Maya. Minsan ganyan yung trato natin kay Lord. Pangalawang grupo na tagasunod ng ating Panginoon ay yung tinatawag na the restored. Ano yung una? Maraming tao. Yan. Maraming tao yung una. Yung pangalawa, Tagalogin natin, mga napanumbalik. Yan, restored. Balikan natin yung 10 ketongin. Yung isa nagbalik, kasi napanumbalik siya, pinaghimalaan eh. Minsan, nakakarinig ako ng mga patotoo ganito. Kung hindi na ako pinagaling, hindi ako maglilingkod kay Lord. Minsan ganyan eh, sa mga patotoo. Lalo po ako, pag may sharing portion, matalas po ang pandinig ko sa mga sharing portion. Nakikinig talaga ako ng mga patotoo. Kasi marites po ako eh. Hindi po ako bad marites. Bakit? Hindi naman lahat ng marites bad. Meron ding mga good. Wow. Sino naman yung mga good? Di ba minsan, pag may problema tayo, nahihiya tayong i-broadcast, ipagsabi. Pero nasasabi natin doon sa close friend natin. Tapos itong close friend natin, yun yung marites. Ikikwento sa ibang close friend niya. Hindi para siraan ka, kundi sabihin yung problema mo dahil nahiya kang ikaw ang magsabi, siya ang magsasabi. Wow. Kaya magkakasundo sila ngayon. May problema pala siya. Sige, mag-ambag-ambag tayo. Tulungan natin siya sa kanyang problema. Nung sila'y makatulong, anong tawag doon sa nagmarites? Hindi bad marites yun. Good Samarites. Saan matatagpuan ang mga good Samarites? Sa gawain. Tayo, minsan, good Samarites tayo. Tama, hindi. Hindi tayo kasama doon sa mga bad na marites. So, minsan, may nagsasabing kung hindi nakapag-abroad ang asawa ko, hindi ako maglilingkod. Tingnan ninyo. Minsan, kaya pala sila naglingkod dahil napaghimalaan. Paano pala kung hindi siya gumaling? Paano pala kung hindi nakapag-abroad? Paano pala kung hindi malaki yung kinita sa negosyo? Hindi na siya maglilingkod. Anong ibig sabihin? Maraming tao kaya naglilingkod kasi gratitude. Tumatanaw lang ng utang na loob. Parang utang na loob. Mga kapatid, wala tayong maibabayad sa lahat ng mabuting ginawa ng Diyos sa atin. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung utang na loob para tayo maglingkod. Pag wala palang ginagawa sa atin ng Diyos, hindi na tayo maglilingkod. Pag hindi na pala tayo answered prayer, hindi na tayo maglilingkod. Naalala ko yung aking kwento, matagal na ito. Meron pong isang hunter pumasok sa gubat. Siyempre, ang purpose naman ng hunter, naghahanap ng mga wild animals. Maghapon na siya, wala siya nakita. Ang napagdiskitahan niya, yung Maya na lumilipad-lipad. Nung makita niya yung Maya, inispat niya ng rifle niya. May bubuyog na lumilipad sa taas. Nakita ng bubuyog yung hunter na sinisipat yung Maya. Ang ginawa ng bubuyog, sumisid pababa ng lipad. Sakto sa bato. Pagkalabit ng baril, hindi tinamaan yung ibong Maya. Nung makita ng Maya, may pumutok, nilingon niya. Hunter, binaril siya at nakita niya yung bubuyog lumipad sa ulunan. Minsan, nagkita daw si Maya at saka si bubuyog. Sabi daw ni Maya, kaibigang bubuyog, salamat nga pala kahapon. Niligtas mo ako. Siguro kung hindi mo ako niligtas dun sa hunter, malamig na akong bangkay. Sabi daw ng bubuyog, wala yun, kaibigan. Kaya ako naman ginawa sa iyo yun na iniligtas ka, hindi mo ba natatandaan nung nakaraang buwan? Habang ako'y lumilipad-lipad sa may ilog, natrap ako ng sapot ng malaking gagamba. Hindi ako makaalis. Nung ako'y aatakihin ng gagamba para ako'y saputan at kainin, hindi ba't dumating ka? Tinuka mo yung gagamba at tinuka mo yung sapot, iniligtas mo ako. Kaya naman kita iniligtas kasi niligtas mo din ako. Ibig sabihin, utang na loob. Kung hindi pala siya niligtas ng Maya, hindi din niya ililigtas yung Maya. Minsan ganyan yung trato natin kay Lord.
Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagsaserve, dahil tumatalo tayo ng utang na loob. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Muntik na, muntik na. Daplis na. Pero sa katotohanan, real talk, totoo naman. Na yun yung nagiging pundasyon natin, yung mga pagpapala, biyaya, na naging dahilan, kaya tayo nagpatuloy maglingkod. Diba? Totoo. Diba? Kaya nga marami nagpapatotoo, kaya lang, huwag nating gawing pundasyon yun. Ibig sabihin, kung wala nang ginagawang mabuti ang Diyos sa atin, titigil na din ba tayo? Ayaw na rin ba tayo? Hihinto na rin ba tayo? Hindi. Pag may pagsubok na, titigil na ba? Hindi. So ano yung grupo? Una, yung marami. Pangalawa, yung mga napanumbalik. Yung mga gumaling, mga pinagpala, mga nakapag-abroad, lumaki negosyo, nakabili ng maraming lupa, nakabili ng maraming sasakyan, nakapag-abroad yung mga anak. Yan, ganun. Mga napanumbalik. Thank you, God.